Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Ang Balita Ngayon. Pahayag ni BP Sara tungkol sa housing project sa Davao na kamakailan binisita ni Pangulong Marcos Jr. Sabi niya, project namin yan nung mayor pa ako. Bagamat tumanggi si Vice President Sara Duterte na magbigay ng komento sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kinumpirma niya na proyekto umano niya noong mayor pa siya ang People's Bill Housing Project sa Kalinan, Davao City. Sabi niya, I know! Kasi project namin yan nung mayor pa ako, di ba? So ayaw kong mag-comment sa kanyang pagbisita. Siguro, ang mas maganda ay ipa-comment natin yung mga tao na binisita niya dahil wala naman ako roon nung bumisita siya. So, mas maganda tanungin natin yung mga tao na nandoon kung ano yung comment nila, ano yung opinion nila sa pagbisita ni BBM doon. Wala pang tugon ang palasyo kaugnay ng pahayag. Ang galing ng birada ng ating Vice President. Ano? So, Auntie Claire, pasok! Nakakatuwa yung administrasyong ito. Parang wala naman silang maipakitang sariling project nila eh. Yung Bukana Bridge. Kailan ba nung last year ba yun o early this year? Nung inangkin na one of the legacy projects ng Marcos Jr. administration ang Bukana Bridge. Last week, napadaan kami doon for the first time. bawat, hindi naman poste. Ang poste, nasa ilalim yung nandun sa ilog, sa river, Bukana River. Tapos yung dito sa taas, yung pag ganon, I don't know anong tawag, parang poste dito sa taas. May nakalagay doon, bawat poste, Philippine flag, Chinese flag, China flag, friendship, parang ganon. So, bawat dumaan doon, looking at those structures, makikita mo yung flag ng Philippines and China. Makikita mo. Project yun. Panahon ni PRRD and of course, yung Chinese government na nag-donate. Libre yun eh. Kaya, hindi nila maaagaw kahit ano pang sabihin ng administrasyong ito na legacy project. Hindi nila maagaw yun. Kaming mga taga Mindanao na dumadaan doon, alam namin nangyari yung project na yon dahil sa pakikipagkaibigan ng mga Duterte sa China. So, ano ba? Ang dami. Ito na naman. People's Bill. I don't know kung anong naisipan ng taga Department of Housing na nirecommend nila na bisitahin ng Pangulo. Well, there's nothing wrong pagbisita. But ang nakikita dito yung pagkadesperado ng administrasyon na may maipakita na project. I don't know kung ito bang pagbisita niya sa People's Bill, ito ba yung naglanding ng helicopter niya sa grounds ng yung Kalinan High School na kung saan nakatikim siya ng maanghang na salita ng mga estudyante, tinawag siya ng mga masasamang salita. I guess, ito na yon yung pagbisita na yon. Naging viral yung, I think, 4 na estudyante daw ang excuse me, na-identify. Masama nga naman talagang pakinggan. Tinawag nila yung presidente ng masasama. Sana hindi nangyari. Kaya lang nangyari na eh. Ngayon, pinarusahan daw ng DepEd yung mga estudyante.
tinawag ang mga parents, of course, at may parusa. Nangyari na. Sometimes, although nga hindi nga maganda, intindihin na lang natin yung mga estudyante dahil nire-represent lang nila yung apat na estudyante, they represent yung karamihang taga Mindanao, yung how do I call it, yung pagtraidor ng administrasyong ito. After all, yung mga tulong ng Duterte sa Marcos, pinalibing ang kanyang ama. Nanalo siya dahil sa tulong ng mga Duterte noong eleksyon. Tapos ganun pa na pinakidnap, green of effort ang minamahal nilang Tatay Digong. Kaya kahit ulitin ko, masama yung pagbitiw ng mga ganong salita, naintindihan ko yung damdamin ng mga batang iyon. Nilabas lang nila yung nag-uumapaw na galit. Ako, may galit din ako sa nangyari kay Tatay Digong. Pag makita ko siya, sisigawan ko naman ng Duterte. Ganun lang. Para iparating sa Pangulo na milyones ang nagmamahal kay Tatay Digong. Kaya sisigawan ko siya ng pag makita ko face to face, Duterte! Duterte! Ganun lang ang gusto ko. Wala na akong ibang isisigaw. Para mailabas ko yung aking pagkadismaya, pagkagalit, napakasakit yung ginawa niya sa ating Tatay Digong. Pagkatapos niyang sabihin na walang jurisdiction ng ICC, wala. Anong wala? Pagdating ng panahon, bumaliktad. Pinahuli niya, pinaaresto niya ang Tatay Digong, pati si Senator Bato. Despite yung request o order ba ng US government na huwag nang makipagtulungan sa ICC, ano pa daw, ipaparesto pa rin niya si Bato. At padala sa sige, good luck. Arestuhin niyo si Bato kung kaya ninyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko diri sa panimalay ni Nanay Abilina Abilio nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3, San Alahay, Talakag, Bukidnon. So mo na ni ang gitabang nga yero sa ilaha. So tungod sa ka-excited o tungod pod sa ilang kalipay nga pagabot sa yero wala na gid nila gihulat sa ako kay ilan na gid nga giatop tungod kay mga tigulang naman gud ni sila nga gitabangan ra pod sa ilang apo sa pag-atop ni ini. So napulihan na gid tong ilang mga atop nga mga buslot At sa Ginoo sa nagtabang sa amo sa sin, salamat kaayo. Ipadayon ang kaluoy nila sa amo. Oo, so tungod na sa ka-excited og tungod sa kalipay nga niabot sa inyo nga natabangan mo og yero. So diretso na gid ninyo giatop, wala na mo nga nagulat. Wala na gyud iulat. Oo, so pag-abot na mo, human na gyud kay pag-atop. gitabangan ka sa imong apo. Ginoo. Oo. Apo. Oo, gitabangan kanila sa pag-atop kay wala na mo ikakayahan ni tatay. Wala na gyud. Oo, so pila na gani imong edad nanay? 67. 67. So pila ka buok na imong edad o imong anak? 5. 5 imong anak. Oo, so Una akong bana. sa una sa nimong bana. Oo, so wala na kay estudyante nanay. Naa. Isa. Unsa nay grade? Grade 3. Grade 3. So unsa imong trabaho nanay nga kukuhaan ninyo sa inyong konsumo? Bisan unsa magmuso. Makamuso pagyapon ka nanay. Nagmuso magani ko ganiha. So pila imong adlaw nanay? 150 raman. 150. Ang kutob sa udto. So igo lang gyud makapalit og Oo. bugas. Wala na budget na Wala nay na para budget sa Sudan. Oo. Wala na budget sa kuan. So pila na to katuig nanay ang imong atop nga gipulihan na aning yero? Aray ta katuig. 30 na to katuig. Kadto diya sa ubos.
kapi na 30. So dito na gid ninyo na gitanggal ang inyong atop nga mga buslot na kay gipulihan ninyo sa yero nga gitabang. Mao. Kay gaagpas man mi nga dili mi ulanan abi nimo amat sa Ginoo hasta ang nagtabang sa amoa. Salamat kaayo. Salamat kayo sa tanan.